Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another normal mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay tungkol na naman kay Norman Mangusin, mga ka-plastic. At isa pa, yung season 4.5 na ating teleserye ay bibigyan na natin ng kalinawan ang mga haka-haka, mga ka-plastic, na kung saan ay naglabas na rin po ng opinion itong si Makagago WhatsApp man sa naglumalabas na haka-haka sa social media, na kung saan ay bumabakas daw siya ng isang police during his press conference of Norman Mangusin doon. At ipapaliwanag niya yon, mga ka-plastic, maya-maya lamang.
At sa araw na ito mga kaplastik, pag-uusapan natin ang maghapong ganap dito sa social media na kung saan ay nagkita na sila. Ito. Wait lang. Wait lang ha. Muli siyang pumunta sa arraignment ng kanyang kaso kanina lamang sa Parañaque, mga kaplastik. Dahil hindi niya pwede itong tanggihan at hindi niya pwedeng indyanin, mga kaplastik. Kasi pag inindyan niya ito, absolutely na maka-aresto na naman siya at mahuhoyo at the same time. So, ito po yung ganap, mga kaplastik. At pagkatapos ng arraignment nila, ay dito po siya dumaan sa likod ng municipal office. Ang bilis, no? Sakay agad. At kung mapapansin nyo po, ay mayroon pong napuna itong si Food Genius, mga kaplastik, na kung saan ay meron daw escort si Norman Mangusin palabas ng kanyang palabas ng gusali, mga kaplastik. So that means nag-backdoor escape po siya ng mga oras na yon with a police officer in escort. So ang sabi dito sa kanyang pinost ay bawal daw yon, sabi ni Food Genius, na escortan ang isang tao na nasasakdal ayon sa kanyang posto. Hanapin natin yung kanyang wall post about doon. Hindi ko kasi na-save. Yan. Ba't nawala? Nawala yung post niya about dun. Nawala. Ito yata yun. Ay hindi po yan. Pinagbabawal. Electronic device. Natural kasi ano na yun eh. Umakyat na sa RTC. Ito pala. Hindi pala na-delete. Sabi dito, kala ko ba unjust vexation lang, sabi ni Rapi Tulfo. Kung ganoon, bakit kailangan ng police escort at backdoor exit? Hindi ba dapat routine lang kung simpleng kaso? Lorna Passion Pamintan o Donabel, mga kaplastik. Pinanggit niya. Alin ba talaga? Hindi pa ba't sapat ang ginawa mong pagtulong para sa makalaya si Norman Mangusin? Hanggang saan ba talaga ang inaabot ng impluensya ninyo? So ang sumagot sa kanyang pagpampiyansa, mga kaplastik, ay walang iba kundi itong si Lorna Passion Pamintan o Donabel Panganiban o Lona Panganiban kung tawagin. At ito po yung larawan na yon. Saan na ba yung babae? Nawala. Dinilit niya yung mukha ng babaeng yun. So yun, may police escort na pinagbabawal yun, mga kaplastik.
Ito pala. Nandito pala yun sa Facebook. Ito, si Donabel Panganiban. Mga kaplastik. Alam ba ni PNP, HPD, PBGen, William Sigon ang lahat ng hakbang na ginawa mo para suportahan si Norman Mangusin? May pasbas ba ito? At may mga bagay na dapat ipaliwanag at malaman ng publiko. So, yun. Yun nga, questionable daw ang pag-backdoor exit ni Norman Mangusin doon sa Parañaque. At bakit daw may escort doon sa lugar? Bakit? Protektado ba siya ng mga prestiyosong tao na nasa likod nito? Yun nga yung sinasabi ko sa inyo sa mga recent video ko mga kaplastik, na kung saan hindi lang po si Norman Mangusin ang gumagalaw dito upang mapabuo ang mga syndicate activities. Kaya nga may grupo silang FFCI. 'Di ba? Yun pa lang, sinabi ko na yan noon na dapat hindi lang si Norman Mangusin ang punteriyain nila. At meron pa rin tao na tutulong dyan sa abot ng kanilang makakaya. At dahil dyan mga kaplastik, may ilang araw na rin pong hindi na nagko-content si Norman. Siguro noon pa yan, sinasabi na sa kanya ng abogado daw niya na pinagbabawal na siya mag-YouTube, January pa lang. Pero hindi niya mapigilan ang bugso ng damdamin niya dahil may pera nga naman sa social media. Kaya ginagawa niya yon. At nagla-livestream pa rin siya. At marami pa rin siya mga defamatory narrative na sinasabi niya sa mga kaaway niya sa social media. So nakakalungkot isipin na hindi talaga siya magbabago. Wala siyang planong magbago. Yan. Ngayon pakinggan naman natin itong kapatid niyang si Jam Antonio Mangusin kung ano ang kanyang opinion about doon sa pagkakakulong ni Norman Mangusin na kanyang kapatid sa kasong unjust vexation. 'Di ba? At tutulungan ba niya? Marami nag-comment sa kanya eh. So panoorin natin. Kukuha ng piyansa? Saan? Yan, panoorin natin to. Hello, Tita Precious Tere. Ayan, mega love shoutout po, no? Oy, tayo naman ay labas-labas din tayo. Ano sabi ko? Kukuha ng piyesa, tapos ang iba naman ay kukuha ng piyansa? Saan? Yes, Chief. Yan yung ginawan yan yung ginawan nila ng memes. Na nag-post kasi itong si Jam Antonio Mangusin ng sports car niya. Hindi ko lang sure yun yata yun na meron siyang something na nagta-travel siya. Di ba? Pakita ko na lang yung post dito sa caption na to. Di ba? Na may nag-comment sa kanya, kukuha ba ng pyesa o ng piyansa? Diba? Baga parang kasi tinitake advantage na ni Jaman Mangusin na mainit ang kanyang kapatid sa social media. Kaya nagla-live na rin tong taong to. Tsaka in fairness parang pinag-fusion na Norman Mangusin at attorney Libayan. Ay, patawad po attorney Libayan Para kasi nag-fusion si Norman Mangusin tsaka yun eh. Ito yung kinalabasan. Ay, baka isipin nyo binabash ko si Kaya lang, biro lang yun. Ay, hirap kasi sa mga tao ngayon. Pag nagsabi ka na ng kung ano-ano, masyado nang siniseryoso at binibigyan ako ng threaten sa social media eh.
Wala ka bang sasabihin? Wala siyang sasabihin. Kaya mong labasan yung pinto ang pinto, kaya niya yon. You make a Ayan, eto na. Okay, sir. Ayan, may kausap. You make a love shout out to everyone. Alam yung ang daming nagko-comment sa comment section na troll. Medyo nakakamiss ngayon, nakakamiss bumiyahe ulit outside of the country. Siyempre, tayo naman, we enjoy our life. Kahit na may mga ganong pangyayari, sabi ko, kaya niya yan. Ibig sabihin nun, kaya niya yon. He doesn't need me. Ganun lang kasimple yun. Kasi malalaki na kami. Kumbaga, kaya mong labasan yung pinto ang pinasok mo. Kung alam mong pumasok ka sa isang bagay na magulo, then alam mo dapat yung consequence na kakaharapin mo. Kami muna tayo. Aqua paano ba yan? Sabi niya, nahirapan ata kapatid mo makalaya kasi may out on bail siya na kaso. Alam mo, sabi ko nga, kay mapadali kay mahirapan, kapag ang isang bagay na alam mong meron kang pananagutan, you must accept it. Yun naman eh. Hello, Auntie Evelyn. Tayo naman ngayon ng... Diba kasasabi lang niya na kaya naman niyang tumayo sa sariling paa niya, parang ganun yung pagkakanarative niya dahil sa kanyang napasok na gulo. So pag hindi na pala niya kaya, may possibility na tutulong ka. Diba? May posibilidad nga ba na tulungan mo si Norman? Yun ang tanong. So ibig sabihin, mayroon kang pake sa kanya kung hindi na niya kaya. Kasi nananaig pa rin yung kanyang dugong mangusin na nananalaytay sa dugo nilang dalawa. Ano man ang panlalait ni Norman Mangusin noon, mga panahong minumura-mura niya ang kanyang sariling ina sa phone call, ay hindi pa rin mawawala yung biologically na pagiging mangusin ni Norman. At the same time, yung pagtingin ni Jam Antonio. At marami na rin hearsay o mga bagay na lumalabas sa social media noong mga panahong malago pa ang kanyang pang-i-scam ni Norman. At lalo na nung sinabi ni Mami Susan na meron ding napapakinabangan ng mag-ina na ito at inuutangan pa niya si Mami Susan noon, kaya nagkaroon ito ng sports car at umabot sa punto na parang marangyari ng buhay ng pastor na ito. O paano mangyayari na ikaw ay isang pastor ay meron kang isang sports car na kulay dilaw? So ibig sabihin, kapag may possibility nga naman, since biologically magkadugo kayo, biologically iisa lang ang dugong nananalaytay sa inyong mga ugat at iisa lang ang bahay bata na pinanggalingan ninyo, ay wala nang ibang gagawin si Jam Antonio Mangusin if ever na hindi na talaga kaya ni Norman ang kanyang gulong pinasukan, ay may possibility na talagang tutulong siya. Diba? Hindi naman tayo lalamierda, pero part pa rin ng ating Alam mo, ganito lang. Alam mo, sa mga troll, alam mo ito lang kayo, no? Sa mga troll, hindi kayo tatagos. Kasi bakit? Una, narinig nyo lang yung ibang side. Sa mga troll, narinig nyo lang yung ibang side ng kwento, pero hindi nyo napanood o narinig yung buong side ng kwento. Kaya para sa mga troll, para sa mga troll,
Di kayo tatagos. Yun lang kasimple yun. Sa anong side po? Can you tell us kung ano sa part na hindi namin alam? Pakisabi po. Kasi kung ganyan lang yung sinasabi mo, hindi ka naiiba sa kapatid mo eh. Ganyan din yung mga galawan. Nagpapaliwanag siya pero hindi niya ine-explain kung saan ba kami walang alam sa mga kwentong sinasabi mo. Ano ang narrative mo sa mga nangyayari sa inyo, sa inyong pamilya, especially sa'yo, na binanggit ka, ni-name drop ka ni Mami Susan. I-name drop ka ni Mami Susan in the way na nakinabang ka rin sa pera ni Mami Susan noon that time. Umutang ka sa kanya ng limpak-limpak na salapi and then hindi mo na siya binayaran. Ipagdasal mo lang na pagdating ng Hunyo ni Mami Susan, ay ni Karen Whitmore pala, ay hindi kayo makasuhan. Diba? Kawawa kayo kapag natuloy yung kasong yun. Diba? Parang hindi ko lang sure kung napaisip ako, sino na Karen Whitmore ba yung nag-statement about dun sa paghingi ng pera? Alam ko si Mami Susan yun eh. Pero meron ding sinabi yata itong si Karen Whitmore. Hindi ko lang kasi na-recap eh. Pero basta dumating yung Hunyo na meron pong nagreklamo, nagsampa ng kaso sa inyo, sigurado kawawa kayong mag-ina. Pero kung mababayaran mo naman yung mamis na inutangan nyo at hindi nyo binayaran na matagal na panahon, maaaring iatras ang kaso kasi yun lang naman ang atraso nyo sa mga mamis eh. Hindi nyo binayaran. Mahirap kasing sabihin yung word na estapa kasi wala pa naman napapatunayan. Pero dahil sa sinasabi mo na hindi namin alam yung side ninyo, dahil ang nakaririnig lang namin yung side ng kabila, eh bakit hindi ka nagsasalita? Diba? Sabi ko nga just bring it on. Kung ano yung sinasabi nila, then best go ahead. Sinabi ko naman na yung side ko lately, then Alin? your opinion is not bare to me. Ganoon lang kasimple yun. Parehas kayo ni Norman. Let's Bear go, down. okay. Dito tayo sa Fares. Meron daw siyang sinabi sa recent content niya. Siguro baka hanapin ko pa. Pero hindi pa sa ngayon, mga ka-plastic. Sa So magtungo naman tayo. Ito yun eh. Yung arraignment ni Norman. Alas 10 ng umaga matatakda ang arraignment ni Norman Mangusin sa Parañaque City Court. Huwag po natin itong kalimutan. Manatili tayo mahinahon, maging mapayapa at igalang ang korte. O diba? Naging behave sila bigla. Kundi pa nagngangaw-ngaw tong si idol nila Rapi Tulfo. Kasi in fact, mali talaga yun. Ginawa nilang circus ang nangyari nung nakaraang linggo. Diba? Kasi parang ang nangyayari kasi nakokonquer kasi ng mga vlogger ang due process ng batas. At the same time yung process na kung paano arestuhin ang nasasakdal na si Norman. So tama ba yun na kailangan may masabi kayo o mayroon kayong may gawang kayo na nakaka-embarrass sa ibang tao? 'Di ba? Yun kasi yung sinasabi ko. Tama na yung sapat na yung napakulong mo yung tao. Pero sagad-sagad na kasi yun eh.
di na tama. So ito, meron na opinion tong si Makagago WhatsApp man sa isang interview ng isang vlogger na si Glenn Huego. Panoorin natin. Glenn Huego po, kumusta ho kayo? Marami mga nagtatanong sa akin, saan ho ba talaga tandem nag-ugat yung kasong unjust vexation na kinaharap po ni Francis Leo Marcos o si Norman Mangusing? Eto tandem, ipi-play ko ho dito yung aking panayam dun po sa mismong nagreklamo o nag-file ng kaso na si Makagago. Panoorin po ninyo ito. Yung pinaka-ugat na nung justification, saan nagsimula yun? Hindi. Nagsimula siya from the start tayo, siya yung unang nagkaso sa akin sa Isabela. And napakawalang kwenta nung kaso. Pang grade 2 yung kaso. Walang kwenta. So na-dismiss. Lagi niyang iniyayabang siya daw ang Diyos sa Isabela. Panginoon daw siya sa Isabela. At pag daw nandun ako sa mga hearing, kikilitiin daw ako kung ano daw gagawin sa akin, tinatakot ako. Oh, now, hindi ko siya dapat kakasuhan pero binanatan niya ako, kinasuhan niya ako. So wala akong choice but to retaliate. Ngunit ito ay bilang pangkarapatan ko bilang isang Pilipino, kaya ako din ginawa. Bakit ikaw lang pwede magkaso? Di ako rin, di ba? Oh, and then later on, lumabas na lahat ng mga problema ng mga tao. Sa akin, nagme-message sila tulad ng sinabi nga ni Commissioner. Lumabas na lahat ng problema to the point na lahat, ang napakaraming OFW na lumapit sa akin at nagreklamo tungkol sa ginawang katarantaduhan ng tao na ito. And now, nandito na tayo for that. And napakarami din vloggers na lumaban dito at sinasamahan din ako up till now. Kaya this is actually a medal for us kasi finally may nangyari na talaga. Salamat sa isang government agency na to. Yon. Maliwanag na ipinaliwanag ni maliwanag na pinaliwanag ni Boss MG mga kaplastik na kung saan ay ang nagpasimula ng kaso o nagpagsampa ng kaso sa drama na ito ay walang iba kundi si Norman Mangusing na isinampa niya ng kaso sa Isabela. At ang masakit pa dito mga kaplastik ay mali po yung address na inilagay niya sa Subbuena. Sa Subbuena na ipapile niya ng 179 counts of cyber libel. So, doon pa lang meron na mali na ginawa tong si Norman. Kasi ang intention niya talaga, gaya nga ng napapanood nyo sa channel ni Boss MG, ay yung pagplanong kumuha ng arrest warrant para mapakulong si Makagago nang hindi out of nowhere hindi niya malalaman na meron na pala siyang Subbuena kasi nga mali yung address na ibinigay. Siyempre pag mali yung address hindi makakarating sa mismong nasasakdal yung reklamo o yung complaint. Kaya ang tendency magpapile ng warrant itong fiscal para kay Makagago. At the same time, mangyayari po yung punto na talagang madedemanda siya at makukulong nang hindi man lang siya nakalaban. Walang kalaban-laban that time. Yon. Gaya nga ng sinabi ni pang grade 2 daw o pang grade 2 o pang elementary ang mga kasong isinampa ni Norman, mga kaplastik. So nangangahulugan, walang kakwenta-kwenta. At saka kulang sa prima facie evidence, lack of evidence sa mga kaplastik. So wala siyang pinail na ebidensya o credible source na kung saan may patunay na talagang cyber libel ang mga pinagagawa ni Makagago kay Norman. Kaya na-dismiss yung kaso, na basura, and then nag-file pa uli siya sa Paranaque, mga kaplastik. Nag-file siya ng case ulit si Norman. So, para naman din yon sa kanya. Dahil ang sabi niya,
Parang may something na makapangyarihan daw siya at mahal daw siya sa Paranaque, something like that. Blah blah blah. Kaya dito na nag-rebut itong si Makagago. That was nagsimula siya mag-file ng complaint ng unjust vexation. 3 months ang pinadaan. So kung February po siya na warrant, January, December, November siya nagsampa ng kaso kay Norman Mangusin. At dumating yung February na kung saan hindi niya sinisipot yung mga sabbuena niya, 'di ba? Anong ginagawa niya? Pinantatapal niya yung humanitarian project niya that time. Lalong-lalo na yung pinapa-call out siya ni LTO Asik Lacanilaw na magsumagot sa show cause order niya about sa paglabag niya sa batas trapiko, like hindi siya nagwe-wear ng seatbelt, hindi po siya nagda-drive siya ng mayroon siyang cellphone, nagla-live stream siya. 'Di ba? Baga multitasking. Marami rin siyang nilabag. At ang rason niya doon ay pinupolitika daw siya ni Asek. Kaya hindi niya sinisipot. Tapos nilait-lait niya si Asek. Mamaya papaliwanag din naman yun sa video ni Makagago, kaya panonorin natin yun. Pero bago yun, meron pong sinabi si Manny Pacquiao about kay Norman. Okay. Okay. Di ba? Ang araw na to, ngayon ko ibibigay yung Marvin Ito, Cuerta. panoorin natin. Good morning. James Perenanta Talion, Benjamin Dagang, Yan na. pag hindi pa siya nadala, saka natin kumprontahin si Kulaong. Ay, maraming magpo-comment pala dyan. Hindi niya binasa yung comment eh. So hindi ko alam kung ano yung tinanong sa kanya. Ang sagot niya kasi, pag hindi siya nadala, ay kukomprontahin niya talaga si Kulao. Hindi naman siya tumulong na magpakabait siya, hindi yung mayabang at saka ibang pangit yun. Pwede naman siya tumulong at hindi siya manggamit ng ibang tao. Tumahimik lang siya magpakabait. Yung challenge ko po na Yun lang, napakaikling opinion lang niya. The rest, itong live stream niya, puro about sa MoneyPay yun. Sa kanyang company na parang GCash yung kanyang parang online cash withdrawal, ganun. Yun, cash transfer, ganun. Ayan, lumalabas sa kanyang app. Yun lang, napakaikli ng opinion niya. Sabi lang naman niya, magpakabait siya. Nagbago lang siya. Baka may possibility bawiin niya yung pagsampa ng kaso. Kasi hindi ugali ni Manny Pacquiao na pag-asayan siya ng panahon. Lalo na kung isa siyang mababang uri na nilalang, mga plastic. 'Di ba? Pangit kasi tignan na napaka-elite na tao itong taong to. Siya yung people's champ. Papatol lang sa isang ordinaryong taon kagaya ni Norman na pretending a trillionaire. 'Di ba? Yun lang, napaka-ikli ng mensahe ni Manny Pacquiao. Magbago ka lang. Mag-repent ka. Sa gayon, going to the start ka ulit. Na wala ka ng papasaringang tao. Kahit na pasaringan ka pa rin ni Makagago, ni Pugenius. Basta ipakita mo lang sa kanya. O ipakita mo sa mga kalaban mo sa social media na gumagawa ka na ng tama sa buhay mo. Kasi tumatanda ka na, Norman Mangusin. Hindi ka naaawa sa sarili mo.
Ang tanging nagmamahal na lang sa'yo si Casper. Si Casper lang ang taong dumalaw sa'yo, nagtyagang dumalaw sa presinto, sa kulungan. Di ba? Si Casper yung pinaka-girlfriend mo eh. BFF. Di ba? Siya lang. The rest, wala nang ibang dumalaw sa'yo. Walang nag-alala sa nangyayari sa buhay mo. Kaya maawa ka sa sarili mo, Norman Mangusin. Matanda ka na. Mga ilang taon na lang siguro, magsi-senior ka na. Imagine mo, makukulong ka sa Bilibid. Makukulong ka sa BJMP ng Pasay o sa Paranaque. Tapos, doon ka tatanda, doon ka aatakihin. Kagaya ng panlalait mo kay Commissioner Ralph Calinisan, aatakihin siya. Hindi pa siya sumisikat, yan ang sabi mo. Diba? Isipin mo na gano'n na mangyayari sa'yo dahil siksika ng mga kulungan ngayon. Mahirap matulog ng nakatayo. Diba? Yan ang isipin mo, Norman Mangusin. Naranasan mo naman siguro yan. Hindi lang once, but twice. Kahit sabi mong isang araw ka lang nakulong dyan, mararanasan mo kung gaano kahirap at gaano kabaho yung hinihigaan mo. Tumatanda ka na, Norman, magbago ka na. Para sa gayon, kung maaari lang, huwag ka na mag-YouTube. Maging normal na tao ka na lang. Pero kung ang layunin mo pa rin ay tawag dito is mag-humanitarian pa rin in the end, gawin mo sa tamang paraan. I-register mo yung FFCI sa Security and Exchange Commission at sa iba pang mga ahensya na gobyerno na pwede mong i-rehistro yan sa tamang legal na sa gayon, mapuna ka man ng mga kritiko ni Makagago ulit, ni Pugenius, at least merong kang panbato na nasa legal yung ginagawa ninyong humanitarian. Nasa gayon, kahit na magsumbong sila kaila Manny Pacquiao ulit, magsumbong ulit siya sa mga sikat na ahensya ng gobyerno, hindi siya kakatigan dahil kasi ikaw gumadaan ka sa legal. Di bali ng wag ka na magdemanda, gumawa ka na lang ng tama sa buhay mo kasi tumatanda ka na eh. Hindi ka naaawa sa sarili mo. Baka nga yung mga anak mo, gaya nga na sinabi mo sa content mo lang nakaraan lang eh. Hindi ka ba naawa sa mga anak mo? Baka umiiyak na yun. Di baka sabihin natin eh, hindi nila pinapakita yung emosyon nila kung gaano kasama ang loob nila na nakulong ka. Tapos ganyan pa ang ginagawa mo, ayaw mo magbago. Diba? So magtungo naman tayo. Wait. Magtungo naman tayo sa content ni Makagago WhatsApp Man. Panoorin po natin itong video na ito. Dito sa Pilipinas. Kasi nga, wala silang kakayahan. Wala silang boses. Wala silang platform. That's why yung mami mo, kahit walang maibigay yung dalawang mami at namin yung sa kanya, hindi pa ba sapat yung mga palipad namin? At saka yung mga volunteer namin na mga wheelchair, mga bigas, at saka yung during sa kanyang kumpanya 2022, nagbayad kami ng mga tarpaulin, yung kanyang mga katauhan, pinahutil pa namin doon sa Bacolod, binigyan pa namin sila ng pocket money. Ano ba, hindi pa ba yung sapat sa iyo, Francis? Tanungin kita. Basta ang galit na galit ko talaga sa kanya, walang kalagyan. Lintik, bakit ako na scam nitong Kudman na to, Swindler, scam. Kami ka talaga, Francis. Pati wedding ring ko, Makagago, na isang lako nang dahil sa mga hayupak na yan.
Dalawang trabaho, pinatanggal ako. Bakit? Anong kasalanan ko? Hindi paghahanap ng kakampiyon. Hindi ko nakasalanan kung napakalakas ko at ng aking mga kahombre. Talagang dinala ko sa Mga bashers na ngayon lang nakapanood o nakasaksi sa mga viral video about kay Norman Mangusin at Makagago. Siyempre, yun talaga ang magiging reaksyon ng mga tao. Lumabas na parang nang-aapi itong si Makagago. Yan yung mga taong hindi nagre-research. Na basta-basta na lang mag-opinion nang walang kahit anong credible research. Kasi meron ka namang data, may data internet ka, may cellphone ka, may oras ka para mag-research. Pero wala kang ginawa. Mas may oras ka sa paninira. Diba? O baka sabihin na naman sa mga commenters ko ngayon, no? Balimbing yan si ka-plastic na bobo. Hindi. Ang akin, naging neutral ako sa pangyayaring ito. Kasi may mga something na hindi ako sang-ayon. Like yung mga ginawa niyang pamamaya. Diba? Nandun na tayo. Pero wag na nating ulit-ulitin yun. Ituloy na lang natin tong sinasabi ni Makagago. Kasi sasagutin na niya yung mga katanungan na kung saan ay may haka-haka na namang may bakas na ginawa itong si Makagago. mataas na posisyon kung saan umuugong talaga kapag nagsasalita ako. Yon, Norman, ang wala ka. Kaya nga hindi nila alam eh. You're lucky dahil wala ka nun. Kasi yan tuloy, karamihan ng tao, hindi alam yung mga katarantaduhan mo. Pagsusumbong ba na ang tao mismo ni ex-Senator Manny Pacquiao ang lumapit sa akin? Actually, boss, nag-message ako. Opo. Di ba? Akala ko ba nagsumbong ako kay Senator Manny? Ulitin nga natin. Actually, boss, nag-message ako. Opo. Akala ko ba nagsumbong ako? Ulitin nga natin. Ayun. Baga wala naman din ako sinabi sa mga ganitong parte na sitwasyon. Diba? Interview naman yan. Given naman yan, interview. Mga ka-plastic. Diba? At ang sabi niya dito, yung personal niya guard ata yun. Guard ni o personal na alalay ni Manny Pacquiao ang nag-chat o nag-text kay Makagago para bigyan siya ng daan na ma-interview ng kahit konting oras si Manny Pacquiao. So walang nangyaring siya ang nagsumbong sa part na yon. And Actually, boss, nag-message ako. Opo. kinontak ako for confirmation kung tunay nga ba yung mga nagsisirculate na haka-haka na sinabihan ng kung ano-ano si Boss Man at ang kanyang mahal na ina. O secondly, eto pa ho yung pinakamalalim sa lahat. Di umano sa ngayon, sinabi ng isang OFW na isa daw sa motibo kaya nakapang-scam si Norman. Saan ka nakakita may utang si Manny Pacquiao na 1.7 million na hindi niya masingil kaya siya nagmamakaawa sa mga mami? Grabe. So Makes sense? So ibig sabihin ginagamit niya talaga yung argumento na yan na may utang sa akin si Manny pero hindi ako binabayaran. May Pinapakita warrant sa of inyo arrest yan. na nga daw. Nakausap ko po si Naalala ko tuloy yung kapitbahay namin. Ganyan na ganyan ng mga dialawan. Parang ay dinadahilan niya. Nagka-problema ako sa boss ko. Baka pwede naman makautang man lang tapos babayaran na lang kita sa sahod pag nakabali na ako. Ganun yung galawan ng mga scammer, mga ka-plastic. Kaya ako hindi ko ugali magpautang eh. Alam mo kung bakit?
Di bali nang sumama ang loob ng taong balak umutang sa akin pero di ko pinagbigyan, I rather na ganito mangyari kaysa naman, di ba? Okay lang naman na mawalan ako ng kaibigan, kakilala, o ka-close. Basta wag lang akong utangan. Tapos ang idadailan lang niya, problema sa kanyang mga boss sa kumpanya. Kasi ramdam na ramdam ko yung mga ganong dahilan. Walang balak magbayad yan. Diba? Ganito rin yung diskarte ni Norman Mangusin. Ginagamit niya yung self-proclaim na Marcos na sikat daw kuno siya, na may 5 million votes sa Senado, sa pagtakbo niya sa Senado noong nakaraang eleksyon, at pinamumukha niya sa mga OFW na tanga na may kadikit siyang mga elite na tao. At ngayon, ginagawan niya ng kwento yung mga elite na tao na yon nang hindi alam na mga yon na may utang daw. Kagaya ni Madam Corina Sanchez Rojas. Humingi daw ng 1 million sa kanya. Pampiyansa niya nga sa adjust vexation, di nga niya nakayang bayaran eh. Kaya nga nabigla si Makagago, 4 days ang tinagal bago siya nakapagpiyansa eh. At ang tumubo sa kanya, isang kaibigan niyang babae na binanggit ni Pod Genius kanina lang. Boss Manny and kakasuhan yan. Ayan yung pinakamabigat sa damdamin namin lahat. Lalong-lalo na kay former Senator Manny Pacquiao. Ginamit ho ng matagal na panahon ni Norman Mangusin ang pangalan ni former Senator Manny Pacquiao para lang makapangdi umano ay budol o scam. First hand ho na context galing mismo sa OFW. Ginamit niya ho ang pangalan ni Boss Manny na kesyo may utang daw si Boss Manny sa kanya. Iyan ho ang mga argumento niya sa tuwing kakausap siya ng iba't ibang mga OFW for that so-called credibility. Then magtatanong ka kung bakit sumbongero ka. It's a different story. Kasi hindi mo alam. Now, sa mga ahensya ng gobyerno, nagsumbong ka sa ganito, nagsumbong ka sa ganyan. Paano pa? Bakit pa? At nagkaroon tayo ng ahensya ng gobyerno, Aber. Anong gagawin sa mga ahensya ng gobyerno? Hindi mo gagamitin. Tititigan. Kasalanan mo na yon. Hindi mo ginagamit ang ahensya ng gobyerno and you don't believe in that, kasalanan mo na yon. Because Take note sinabi niya yun Bakit hindi mo ginagamit ang ahensya ng gobyerno? Kasi kasalanan mo yun. Mamaya may sasabihin din siya na parang it seems napabawi. Diba? Baka ma-open na naman yung mga I do believe. And yes, nahirapan din ako. Alam niyo kung bakit? Napakarami naming nilapitang ahensya ng gobyerno. 4 lang ho ang pinakinggan kami. Nakinatok namin talaga. LTO, pangalawa, CICC, CIDG, lately nga, Napolcom. Sila lang ho ang sumubok na dinggin kami. Kasi mga kahombre ko, uulitin ko lang. Ako ho ay naging instrumento lamang ng mga OFW at ng mga natarantado niya dito sa Pilipinas. Kasi nga, di ba malinaw na maging siya ay hirap katukin ng mga ahensya ng gobyerno na possibly na pwede niyang ipailan ng reklamo against kay Norman. Yun na nga yung dahilan, Makagago WhatsApp man. Ikaw na mismo nagsabi, ikaw na rin yung kumontra. Diba? Pasensya na Makagago WhatsApp man Ikaw na magsabi, aanin mo ang ahensya ng gobyerno kung di mo ginagamit. Problema na namin yun. Kami mga ordinaryong Pilipino. At ang rebat mo doon sa sarili mong opinion, kay ikaw na rin ang sumagot sa tanong mong yun. Na ang sagot mo is, marami kang kinatok na ahensya ng gobyerno na hindi ka sinagot.
at 4 lang yung tao o 4 lang na ahensya ng gobyerno lamang ang nagbukas ng pinto para sa'yo. CICC, NAPOLCOM, DILG, at ano pa? PNP? Tama ba? Di ba? Masalamat ka, may 4 na tumugon sa'yo eh. Kami mga ordinaryong Pilipino, magagawa ba namin na ipagbuksan kami ng pinto? Yun ang isa sa mga rason kung bakit ang mga OFW dito sa mga kababayan natin ay tinatamad na magkaso. Dahil unang-una, dagdag oras na naman yan, time management. Imagine mo, siyempre mas mahal mo yung trabaho mo. Paano kung parati ka na lang absent sa trabaho mo? Kung questioning ka na ng employer. Hoy, anong problema mo? Bakit lagi ka na lang uma-absent? Ang nakakahiya pa doon, pwede mo bang ikwento yon sa employer na may hearing ka? Siyempre kasiraan yun. Baka isipin ng employer mo, o baka may ginawa ka na namang kabulastugan sa buhay mo kaya ka nag-hearing. Kasi ganun yung mentalidad ng mga Pilipino, di ba? Ikaw na nga nagsabi, makagago. Ikaw na mismo nagsabi na na kapag mayroon kang ginawa, mali pa rin sa mata ng mga Pilipino. Paano pa kaya yung mga ordinaryong OFW? Ang irarason nila, ay sir, kaya ako lagi naglilibi kasi meron po akong upcoming hearing sa ganito ganyan, bla 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 bla. So isipin ng employer, baka mayroon na natong ginawang krimen, kaya siguro lagi nasa hearing. Siyempre kasi ganun yun eh. Alam mo, may mga employer na ganyan. Hindi ko sinisiraan yung mga company, pero merong ganun. Minsan pa nga, ina-ad hominem pa nga kami niyan. Ina-ad hominem pa nga mga employee, mga empleyado. O baka naman kasi may ginawa kang kalokohan. Diyan na magsisimula yung trust issue. Kasi pangit sa pandinig yun ang irarason mo. Pangalawa, time management. Wala silang oras dyan. Pangalawa. Pangatlo, financial. Pera. Siyempre, di ka naman pwedeng hindi gagastos para sa kasong yun. May given na yon, mayroong public attorney's office. Pero depende kasi yun, baka mamaya may qualifications kasi ang public attorney's office, lalo na kung hindi ka namang mahirap, lalong-lalo na yan, OFW ka, sumasahod ka ng mga malalaki. Halimbawa, sumasahod ka ng mga 5 digits sa ibang bansa. Paano kung hindi qualified yun sa PAW? Kung si Norman Mangusing nga, hindi na qualified, di ba? Humihingi siya ng public attorney's office sa PAW. Pero anong nangyari? Napansin siya ng PAW na siya yung social media influencer na si Norman Mangusing, na iniisip nga nila na ikaw ay trillionaire na philanthropist. Diba? Kaya hindi siya pinagbigyan. Yun yung mga isa sa mga spekulasyon ko kung bakit tinatamad na mga Pilipino magsampa ng kaso. At higit sa lahat, yung mabagal na proseso ng justice system dito sa Pilipinas. Lalo na kung ang kalaban mo ay isang batikan, maraming pera, maraming koneksyon. Anong laban namin ng mga maliliit na tao na kaya ng tapak-tapakan, kayang ipakiliti sa mga tauhan? Nagegets mo makagago kung bakit tinatamad ang mga OFW. Ngayon, sinasabi ni Sir Aboy Paraiso na walang palakasan o walang makapagyarihan pagdating sa mga justice system. Sana panindigan nila. Kasi mayroon kasing iba na nagre-reklamo sa kanila online
Pini-PM message sila pero walang reply. Parang nawawalan na rin ng gana. Pinagpapasa Diyos na lang nila. Diba? Ikaw na mismo sumagot sa sarili mong tanong, makagago, kung bakit mayroong ahensya ng gobyerno pero hindi namin ginagamit. Pero ang sagot mo doon, marami kang kinatok na ahensya ng gobyerno pero hindi kayo pinagbigyan. O diba? Paano pa kami ng ordinaryong tao? Buti ka nga, ikaw may 4 na kung may nagbukas ng pinto sa'yo eh. O diba, nagets mo na. Sarili mong tanong, ikaw rin nagsagot, makagago. Tuloy natin. Subok na dinggin kami. Kasi mga kahombre ko, uulitin ko lang. Ako ho ay naging instrumento lamang ng mga OFW at ng mga natarantado niya dito sa Pilipinas. Kasi nga, wala silang kakayahan, wala silang boses, wala silang platform. That's why yung platform ko ang naging platform nila. Gets nyo ba? Diba, ikaw na rin nagsabi, oh. Wala kaming boses, wala kaming kakayanan. Kaya kayo mismo, o ikaw mismo ang sumagot sa mga pinapasan nilang problema. Diba? Ikaw ang sumalo. Na alam mo sa sarili mo na wala talaga kaming kakayanan. Kaya nandyan ka para sa mga ordinaryong Pilipino, especially sa mga OFW. Kaya kailangan namin ng backer, in short, para mapausad namin yung isinasampang reklamo. Nagets mo, makagago, ikaw na rin ang sumagot sa mga katanungan mo kanina. Yun. Kaya kumbaga, I am happy. Kasi sa totoo lang, first time ever ko na magagamit ang platform ko sa tama. Like sobrang tama this time. Tinutugis talaga to namin. For that motivation. Para naman kahit na medyo nasa dulo na ako ng karera ko, no? Sana kahit sa dulo man lang makagawa na ako ng tama para sa mga taong nanonood sa akin. Hindi yung mawawala na ako sa social media soon kasi syempre maedad na rin naman ako, di ba? Ayoko naman na yan yung iiwan kong legasiya, yung dati kong mga pinagagawang katarantaduhan. Naisip ko ba at least naman, gamitin naman natin to sa tama. Itong platform na nabuo kong to, since 17 years old pa lang ako. O yan yung ginawa ko. And yet, nakakakita pa rin ang iba ng mga mali. Wala na akong magagawa doon. Ang mahalaga, we stood for what is right. This time, sa karir ko na to. Sa timeline ko na to. And I am really, really happy, sa totoo lang, to do this. So yun nga, tinugon tayo nitong mga ahensya ng gobyerno na ito. Naipasa na rin ho namin lahat ng reklamo ng mga OFW. Tandaan nyo ho, mga kahombre ko, naghahanap ang mga OFW na mga libre na pwedeng makatulong sa kanila upang magkaso. At hindi ko ho kaya yun. At hindi lang sila, marami ring taga dito mismo sa Pilipinas ang walang kapera-pera kaya hindi makapagkaso. Kaya nahahayaan lang yan. Kalimitan ho kasi sa nadedenggoy ng organisasyon na ito, pag hindi matatanda, mga OFW. O mga taong sobrang daling mauto. Marami ring mga negosyante actually. And tulad nga ng sabi, si ICC Yusek Aboy. Yung mga nabibigyan naman sir, nahihiya sila kami sasabi. Ayun. Fast forward na lang natin kasi tungkol na ito sa yun na, kanina pa, yung pagsampa ng kaso, paghaharap, para kung paano i-file yung kaso against kay Norman. Yung inaano natin, yung tungkol dito sa eto, tingnan natin to. Ngunit, sa pangalawang pagkakataon na siya ay may post sa kanyang Facebook, I have nothing to say. I am just feeling sorry for myself. And to all involved and to all people I offended, sorry po. I have wished na sana ako na po ang kauli-uli ang tao na makakaranas ng ganito, wag na po sana sa iba. Mapaghahalataan ho natin, mga kahombre ko, na this is shared actually post. a deceiving post. Anong sabi niya nung una sa video? Humingi rin ho ako ng kapatawaran sa inyo. Patawarin niyo ho ako. Pag
Pagpapaawa. Alam mo naman kasi makagago, ang hinihingian niya ng tawad yung PNP, Napolcom. At wala rin naman siyang plano na humingi ng dispensa sa'yo ni Norman Mangusin, makagago. Kaya yun. Pero unfortunately, meron na naman siyang inilabas na shared post. Ito yon. This is actually a deceiving post. Anong sabi niya nung una sa video? Humingi rin ho ako ng kapatawaran sa inyo. Patawarin niyo ho ako. Pagpapaawa ho yan. Ngunit sa pangalawang pagkakataon dito sa post na to, anong nakikita niyong mali? Anong nakikita niyong mali? Sa dinami-dami ng pwede mong i-share, ito pa talaga yung napili mong i-share? Disgusting talaga utak mo, Norman. Akala mo ba maloloko mo pa ang karamihan ng mga tao? No, hanggat nandito ako, Norman. Basahin natin ang shiner niya. Napolcom, ginawang content ni Makabobo para lang sa kanyang views at kumita na Makabobo malaki. Magkano kaya ang hatian sa Napolcom at CIDG? Huli sa kamera, pulis BFF ni Makagago. Ayan ho. Yan. Makabobo na naman yung kanyang sinabi. Wala talagang kadala-dala. Wala. As in wala. May matindi na siyang kasong kinakaharap. Natikman na naman niya muli yung kulungan, pero ito na naman ang kanyang nirebat ulit. At humingi siya ng sorry, kaka-sorry lang niya dun sa kanyang latest post. Diba na-featured ko rin yun na about kay Norman na humihingi siya ng tawad sa kanyang mga nagawa. At nangangako daw siya na iyon ang kauli-ulian niyang gagawin. Pero unfortunately, may shared post na naman siya about sa CIDG sa Napolcom, sa presscon. Akala niya kasi yung mga sinasabi ni Rapi Tulfo dun sa post na yon ay nangangahulugang kinakampihan siya. Hindi niya nagets yung punto ni Rapi Tulfo kung bakit siya nagsalita doon. Ang pinupunto ni Rapi Tulfo doon, Norman Mangusin, ay yung justification about doon sa mga na-chop-chop na rape ng mamamatay taong nagtago sa Mindanao na hinihingi ni Rapi Tulfo yung mga larawan ng suspect sa Napolcom. Kaya umabot sa punto na sinabon niya itong si Commissioner Ralph Calinisan dahil ikaw yung ginawang example ni Rapi Tulfo na kung bakit unjust vexation lang naman ang kaso kung pahipahiyain ka ng vlogger na ito na si Makagago sa harapan ng mga media network. At hindi niya sinabi na idinidepensa yung iyong nangyari sa buhay na kung bakit ka na preskon at nakulong. Hindi mo na gets yung context na yun, Norman Mangusin, tanga. Diba kahit naman ako yun din yung kinontent ko nung nakaraan. Hindi pagtatanggol ang ginawa ni Rapi Tulfo dyan, pero nag-trigger si Pugenius na parang yun ang kanyang pagkakaintindi kay Rapi Tulfo. Kasi ang punto niya, siguro baka ang punto rin ni Pugenius, parang binibigyan ng walang kahalagahan yung kaso ni Norman. Kasi nga, ang binabasihan nga ni Rapi Tulfo, unjust vexation lang naman, mga kaplastik. Diba? Ang napiling i-share ni Norman sa dinami-dami ng video. Anong sabi ni Norman sa sorry video niya? Humingi rin ho ako ng kapatawaran sa inyo. Patawarin niyo ho ako. Kita nyo na mga kahombre ko, may patama siya. Sa Napolcom, Pasaring nga. sa akin, at dito sa pulis na ito. Low-key. Sa dinami-dami ng pwede mong i-share, talagang ito yung pinili mo.
This is something na incredible, di ba? Kung dati yan, paniniwalaan ka ng marami. Not now, man. Hanggat nandito ako, Norman, hindi mo ako kaya. Talagang hindi ko hahayaan na manaig ka dito muli. Hindi talaga. Trust me with this. So ngayon, dahil shinare mo to, liable ka ulit sa iba't ibang kaso na pwede mo kaharapin against the NAPOLCOM, me, at CIDG. Kasi pinagbibintangan mo kami na kami ay nagbakasan o something like that na nagbayad. Ewan ko sino nagbayad sa NAPOLCOM at CIDG. Yari ka na naman ngayon, Norman. Nakikita nyo ba, mga kahombre ko? Sinong gumagawa ng kabulastugan para sa sarili niya? Nakakamiss lang. Sa bahay. Ay, nakakamiss lang. Sa 10 sinabi kasi niyan, ngayon hindi na 11, 12 ho. Puro kasi ngayon, Dumagdag na. pinapalabas niya na BFF ko daw itong pulis na ito. Cyber libel yun. BFF daw Kasi nga naman para kasi may inabot. At na yung mga nag-comment, nakita rin yun, mga kaplastik. Baga, netizens lang din yung nanghusga na parang may inabot. Diba? Bagamat na sabi naman ni Makagago na pinapabulaanan niya ito. So yun, given na yun, mga kaplastik. Given na yun. Mahirap nga naman magbintang na meron talagang inabot. Kasi wala pa naman tayo nakita talagang malinaw na merong isang bagay na inabot. O kung paano niya to inabot. Diba? Pero kung mangyari man nito, sana wag naman sa harapan ng camera. Diba? Pero ganun pa man, mga kaplastik, nananagot na naman itong si Norman Mangusin sa panibago niyang kaso na cyber libel. Diba? First time ko lang siya makita. That day, Norman. For your information. At ngayon, kung meron kang pruweba, no, na mailalabas na kaibigan ko talaga ito, siya, magpapakulong ako. Dapat may pruweba kang mailabas. Dapat. Kasi kung wala, dagdag kaso na naman yan, Norman. And yes, it's gonna happen. Shinare rin ho ni Gusgusin ang isang video kung saan pinapalabas na naghamon ng away si MG tapos hindi niya raw kinaya ito kaya naghanap ng kakampi. Huwag niyong kakalimutan sino ang unang naghamon. CJ Uy, boss, tinira ka ni Makagago. Hayaan mo siya, gago yun Ba't mo papasinin yun? Wala akong pakialam doon, unggoy yun. Oo, ano ka ba? Yan ang hanap buhay nun Oo, diyan siya nabubuhay. Subukan mong walang vlog yun, walang hanap buhay, hindi kakain yun. Oo. Ayan, mga netizens. Yan yung unang sinabi niya nung that time, napanood ko rin yan. Siya talaga ang unang naghamon. Kaya pinatulan niya ni Makagago. Kaya nga siya nag-next content na magbobote sila o Battle of the YouTubers. Pero hindi siya pumatol si Norman. Pagkus puro siya patutsada hanggang sa nagsulat siya ng waiver tapos di rin naman natuloy kung ano-ano na mga pinagsasasabi bla 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 na ginubat siya ni Makagago. Natakot sa kanya daw. Kaya lumipat siya ng bahay. Diba, ang daming pangyayaring na siya mismo ang gumawa ng sunog, hindi niya ngayon maapula. Kaya yun, mga ngayon lang nakapanood ng video about dito sa retaliation ng dalawang to. Ayun, tingnan nyo ngayon sino yung una nagamon. Pero duwag yun. Oo, duwag yun.
Oh, ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntahan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Kung matapang ka. Katulad ko. O, di ba nung pandemic, puta, sa harapan ng bahay, pinupuntahan ko lahat ng taong kinaasaran. Binibidyo ko sa harapan ng bahay nila. Oh. Ganoon ang matapang. Hindi yung Oh. ngaw-ngaw ka sa social media tapos Pero nagtago ka. layo-layo mo, tapos hindi ka nagpapakita, di ba? Porket alam mong malayo ka, kaya ang tapang-tapang mo. Ganon lang yun. Kung matapang ka, di ano, di ba? Makaunggoy, duwag yan. Diyos ko, sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan Di ba? At sino ang unang nagkaso ulit? Ngayon yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako ho unang nagsampa, ako unang nawakan. At ito ho, ang sinabi ng isang netizen, mga kahombre ko. Not a fan, not a basher, may point si Tulfo. Mas madaming importante na dapat pagtuunan ng pansin ng PNP. Pero mas nag-focus sa personal na away ng dalawang ito. Well, hindi ko lang alam. Kasi ang mga ahensya ng gobyerno ay maraming galamay. So, isa lang to sa kasong hinahawakan nila. Kaya nga, milyon, hundreds of millions ang budget niyan para mapunuan niya ang problema ng bawat isa sa atin. Dininig kami tulad ng pagdinig nila sa ibang mga tao. Isa lang kaming bloke sa napakaraming bloke ng problema ng ating ahensya ng gobyerno. Kaso ang dami nagngangaw-ngaw mga ka-plastic eh. Kasi nga dumabot sa punto nga naman na parang kayo yung pinaka naging highlight nung araw na yon, na kasi ang maraming abala o nag-abang na mga taong bayan about dun sa 18 Marines, kaya nasabi nila yung mga ganitong komento. Kaya intindihin mo rin Makagago. 'Di ba? Hindi sa kinokontra ko yung opinion mo. Oo, nandun na tayo sa punto na meron silang malaking budget para sa mga ganitong problema na kinakaharap ng mga tao sa social media o sa personal man, 'di ba? May bloke-bloke o isa ka sa mga bloking problema na inilantad o ginagawa ng paraan ng mga ahensya ng gobyerno. Pero ang problema kasi doon mga ka-plastic is kayo yung pinaka-highlight ng ng gobyerno ng ahensya Kasi sipin mo, abala ang mga taong bayan, buong Pilipinas nag-aabang sa problema about dun sa 18 Marines na inilantad nila yung mga ebidensya. 'Di ba? Tapos yung mga media bilinak yung balita na yun. Imbes yun yung iuna nila. Kayo ang inuna. Kasi nga kayo yung nagte-trending sa algorithm. Kaya hindi lang mga small vloggers o iba pa mga social media influencers ang nakigata sa inyo. Mga media din at the same time. 'Di ba? It so happened na influencer siya, influencer din ako. Kaya pumutok. That's O yun, ikaw na mismo Pero nagsabi. hindi ibig sabihin noon, hindi nagtatrabaho ang mga ahensya ng gobyerno. Hindi naman namin sinasabi na tamad sila. Diba? Hindi namin sinasabing ganun. Ang pinupunto kasi ng ibang tao, mas kayo yung headline. Sa Facebook, sa YouTube, sa television. Pero pagdating sa mga usapin na talagang pang makabayan na talaga para sa kinabukasan ng buong Pilipinas, na kung talaga bang aasenso pa ba ang Pilipinas mga ka-plastic? Dahil uwaw na tayong mga kababayan natin, mga Pilipino, ng pagbabago na laging pinapangako sa mga pangangampanya nila. Maraming beses na tayong nauhaw sa mga pangako ng mga politikong tumatakbo. Pero nung naupo na sila, nasan na yung pangako na yun? Nasan na? Nung naupo na sila, nakalimot sila sa mga sinambit nila nun, sa pangangampanya nila nationwide. Hanggang sa umabot sa punto na nagsawa na ang mga Pilipino.
Nagsawa na sila. Hindi na sila umasa na magbabago ang Pilipinas. And that's the reason why tumataas na naman ang crime rate dito sa Pilipinas. Nagets mo makagago kung bakit? Maraming naghihinagpis, maraming ang nabas, maraming nagbash sa inyo. Yun ang reason. Hindi yung dahil kayo yung parang hindi yung dahil sa mga alitan ninyo kasi parang nagmukhang VIP treatment eh. Yun yung tingin ng mga netizens. 'Di ba? Kaya followers man kayo niyan o hindi, makakulaong man sila o makagago, ay hindi yun yung kanilang question. Hindi namin siya sinasabing tamad ang mga ahensya ng gobyerno. Hindi lang kasi masyadong na-expose yung mga dapat marinig ng taong bayan. Kaya kayo yung umabot sa punto na kayo yung pinaka-highlights. Naging panakip butas daw sa mga problema na dapat pag-usapan. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Umahaba na rin ang aking opinion and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.